Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nagkulang sa aming pag-uunawa. Di ka namin isusukan kung hindi ka pa sumpulan. Huwag niyong tapakan ang Sa ibabaw ng kubyerta, umaga ng Disyembre, ang Bapor Tabo ay naglalakbay sa liku-likong daan ng Ilog Pasig patungong Laguna. Paksa sa usapan nila ang pagpapatuwid ng Ilog Pasig at ang mga gawain ng Obras del Puerto. Magukay ng isang tuwid na kanal, mas mabilis, mas matipid. Mas mabuti pang utusan ng mga tao na mag-alaga ng itik. Balot? Kasuklam-suklam. Ito'y likas na pagkain, Donya. Magandang plano, pero sinong kikilos? Marami ang sakay sa ilalim ng kubyerta. Katabi nila ang mga maleta, tampipi at bakul. Malapit sila sa makina at init ng kaldero, kung kaya't halo-halo na ang mabahong singaw ng langis at singaw ng tao. Ang paanalangin para sa atin, pero bakit ka sila pa rin ang magtuturo? Dahil sila ang may kapangyarihan, ang mahalaga matuloy ito. Kung hindi Pilipino ang magtuturo, paano tayo magtuturo? Tubig o serbesa, alin ba ang mas mabuti? Ang tubig ay buhay, ang serbesa ay panlasa. Sa gani, pinapatawag ka ni Padre Florentino. Unang isinalaysay ni Don Custodio ang alamat ng malapad na bato. Noong hindi pa nakakarating sa Pilipinas ang mga Kastila, ay sinasamba ng mga tao ang malapad na bato na pinaniniwala ang tirahan ng mga espiritu. Noon, sinasamba ang malapad na bato. Ngunit nang mawala ang paniniwala ng mga tao, naging pugad ito ng bansa. Ang Doña Henrima ay niwan ng kanyang kasinta, kaya sa iunib na nirahan. At dito rin tinawag si Ibarra, 13 taon na ang lumipas. Ama, paano kung bumalik ang mga tulisan? Hindi ako urong, pinaghirapan ko ang lupang ito! Anak, mag-iingat ka. ka pa sumpulan. Huwag niyong tapakan. Sobe Santales, iwanan mo ang lupa, utos ng bagong may-ari. Ako ang may-ari ito, lalaban ako! Akala nyo ba ay nasa inyo? Sino mawagi ang katotohanan? Ang kadiliman ay ibabagsak. Nagsisilbi ka daw. Ano ba yan? Pinirapan na naman ako ng mga gwardiya. Bakit? Wala raw akong ilaw sa kalesa. Ang mga kasila hindi sinisita. Pero tayong mahihirap, palaging api. Tumigil ka. Ikaw, sumusunod ka ba sa batas? Opo, pero hindi ba dapat patas ang batas? Wala! Walang ilaw, walang biyahe. Palihim na tumungo si Basilio sa kagubatan na pagmamay-ari ni Ibarra na nabili naman ni Kapitan Tiago. Tumigil si Basilio sa bunton ng mga batong malapit sa kinalalagyan ng punong balite, kung saan nakalibing ang kanyang ina. Sa tuwinang
sa bayan na iyon ay una niyang dinadalaw ang yumaong ina ng paligid. Inay, nandito na naman ako. Malapit ko nang makamit ang mga pangarap ko. Sino ka? Sino ka sabi? Wala kang nakita. Umalis ka na. Ikaw si Ibarra. Patay na si Ibarra. Hindi ako magsusumbong. Hindi mo ba ako naaalala? Ako ang batang tumulong sa sugatan noon. Si Elias. Tutulungan kita. Hindi ko kailangan ng tulong. Ang kailangan ko mga tao handang lumaban. Hindi ko paniniwalaan ang dahas. Ang edukasyon ang magpapalaya sa atin. Edukasyon? Kailan ka pa naging hangal? Darating ang araw, mamumulat ka rin. Pabalik na si Basilio ng bayan nang may nabanaang naliwanag sa gubat at may narinig na mga yabag. Pumunta ang anino sa kanyang kinaroroonan. Nagtago ito at nakitang nandoon si Simon na mag-aalahas. Habang pinapanood ni Basilio si Simon, ay may nagbalik na alaala sa kanyang 13 taon na ang nakalipas. Siya ang tumulong sa paglilibing sa kanyang ina na si Sisa at kay Elias. Nagulintang si Basilio sa kanyang natuklasan, ngunit ito ay lumapit upang tumulong nang makita niyang pagod at patigil-tigil na si Simon sa paghuhukay. Di ba gusto ng pagbabago? Hindi mo ba naisip ang iganti ang iyong ina? Ang gusto ko ay kapayapaan. Kapayapaan? Habang buhay kang alipin. Kung mag-aaral ang lahat, kaya nating baguhin ang bayan ng walang dugo. Hangal, alam mo ba ang kahulugan ng kalayaan? Ang kalayaan na hindi lamang sa pamamagitan ng revolusyon. Isang araw maunawaan mo rin, ngunit baka huli na. Baka gumawa ng himala ang din. Kailangan ko nang umalis, Lolo. Pakisabi kay Itay na nasa maayos ang kalagayan. Kaya ka pinarusahan ng Diyos, Julie, dahil hindi mo alam magdasal. Ginawa ko naman po ang lahat. Hindi yon sapat. Basahin mo ang tandang basyong makunat at lagi kang makinig sa pari. Si Simon ay nagtungo sa bahay ni Kabesang Talis upang magbili at makipagpalitan ng alahas. Kabilang sa mga mamimili sina Kapitan Basilio at anak na si Sinang at si Hermana Penchang. Marami ang humanga nang ilabas ni Simon ang mamahaling hiyas. Napakaganda! Napakahalagang hiyas. Mas espesyal ito, ang Agdos ni Maria Clara. Ang dating kasintahan ni Ibarra?
Isa itong kayamanang hindi matatawaran. Kailangan kausapin ni Kabesang Talil si Huli bago magpasya. May oras pa naman, hihintayin ko siya.